morning, Kuya. Good morning, Kuya! Morning, Kuya! Morning, Kuya! Kuya! Good morning, 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 Kuya. Good morning, Kuya! Good morning! La 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 la! Ako yung Kuya. Good morning, Kuya! It's a Friday! Yes, malapit na mag-weekend. Say hi to your twin brother. Uy, uso yung mga polo na yan ngayon, Huwag mo na banggitin. Uso ba? Huwag mo na banggitin kung bakit. Ngayon po ay September 23, 2016. It's of course 5:16 in the morning on a Friday and last day of the week for mga children na nag-aaral. Pati na rin sa mga ibang nagtatrabaho last Makakatulog na sila mommy and daddy sa mga houses. Kasi habang oh, tama daw. Oh. Oo, hindi nila kailangan magbigay ng Oh, allowance. sumang-ayon si Direk dyan. Oh, sige, pero bago ang lahat. Bago ang lahat, of course, we will start our day with the beautiful question. Ano? Ito'y napakaganda nga tulad ng aking nabanggit dahil itong katanungan nito really applies to all. Ano? So, ang katanungan po natin, yung mga pangyayari po ba sa ating buhay, may it be good or bad, kasama na rin po dyan yung death or yung kamatayan within our families and friends and mga kakilala, yun po ba ay tinakda ng Diyos? Yan, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Sa 9:27 ng Ebreo, ganito nakasulat. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang itinakda lang ng Diyos sa tao yung kamatayan. Pero, yung magiging buhay mo, pwede kang mamili. Pwede. 16 ng Kawikaan. Ganito nakasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. The heart of a man deviseth his way. Ang puso ng tao lang, ay gusto mo maging abogado, pwede. Gusto mo maging doktor, pwede. Gusto mo maging inhinyero, pwede. Gusto mo maging teacher, pwede. Pwede naman, pinamimili tayo ng Diyos. Pwede ka. Ang nakatakda lang sa atin yung kamatayan. Siya ang nakikialam doon. Pero kung gusto mo na magpakabuti, pwede. Gusto mo nga magpakasama, pwede rin eh. O, tinan mo ha. Apokalipsis 22:11. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ayan. Pwede ka namang magpakatuwid, pwede ka namang magpakaliko. Kasi, kakalkulahin mo muna. Ganito, gusto ko magdoktor. Mahina naman ako sa sugat. Ayoko makakita ng sugat, nagsusuka ako. Ba't ka magdudoktor? Di mag-abogado ka na lang at walang sugat sa husgado. Siyempre, kaanohin mo rin, isipin mo rin. Halimbawa, ayaw mo ng maraming bata. Ba't ka magti-teacher? Meron teacher, galit na galit sa bata. Ba't ka nag-teacher, galit ka pala sa bata? Dapat pag teacher ka, mahal mo mga bata. Tama ba yun o hindi? Aba yung bata, binato ng chok. Yung isang bata, binalibag ng blackboard. Biro mo yun. Ba't ka nag-teacher? Kung hindi ka pasensyoso sa bata, huwag ka mag-teacher. Yun ang kailangan sa tao. Kakalkulahin mo. Ganun yun. Mali lang ang pili, kapatid. Pero kung mamimili ka, halimbawa, mahusay ka sa kwenta, kumuha ka ng engineering. Halimbawa, mahusay ka sa mga maki-makina, kumuha ka ng mechanical na Ganun. Kung mahusay ka sa kamay, kumuha ka ng fine arts. Ang kamay mo pasmado, kukuha ka ng fine arts, di ka makakapasa. Dahil nanginginig yung kamay, may magdodrawing ka. Ganun yun.
ni Brother Eli Soriano at sabi nga niya ay kamatayan lang po ang nakatakda para sa atin. And of course, yung mga gusto nating mangyari para sa ating buhay. Nabanggit nga niya kung gusto mo maging doktor, gusto mo maging lawyer at kung ano pa man, ikaw ang gagawa niyan para sa sarili mo, 'di ba? Sabi nga, ito'y kadugtong din halos nung ating katanungan yesterday, 'di ba? Sabi nila, kung ang buhay bibigyan tayo ng mga lessons or aral o mga mistakes na nagawa natin, it is our choice or it's our free will na maging victim or victor ng ating buhay. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Ayan na, last day na po ng Sayote serye. Sayote serye. Pwede bang matapos ang sayote serye na walang tinola? Oo, syempre. Alam mo naman ngayon, mga kasangbahay, minsan umuulan, minsan Teka lang. maaraw. Hagod mo na. Oo, kailangan ko nga talaga magtinola. Oh, as I was saying, alam nyo naman ngayon pabago-bago ang panahon at marami sa ating mga kasangbahay, I'm sure ang nakakakuha ng ubo, sipon, tulad ko. Kaya gagawa tayo ngayon ng tinola. Alam mo naman, Erica, yung tinola, home remedy yan sa pag may mga sakit. Sa chicken soup, tapos may ginger ka pa. Diba? Yes. Hindi mo alam. No? Pero naalala ko dati, yung lola ko lagi talaga kaming ginagawa ng tinola, no? Lalo na kapag maulan. O sige, share natin kung ano yung recipe natin for Okay, today. mga kasangbahay, syempre we have our sayote. Meron din Alright. tayong Chicken. meron din po tayong garlic and Ginger. oo, meron din tayo syempre na onion Red at onion. ano to? Patis. Patis. Siyempre, may tinola, walang patis. Oo, Di pwede kailangan niya yun. pampalasa. The essence of tinola is in the patis. Patis. Oo, kaya Ayan. ito yung ating proseso ng paggawa ng ating tinola for today. Okay, number 1, Diego, ilalagay natin ang ating Ginger. Oo. Isosaute with the red onions. at yan, ihalo lamang yan ng maigi at susunod ilagay na ang ating Garlic. Dadanang, baka masunog. And ito pa mga kasangbahay, ang masarap na chicken natin. Ilalagay na po yan along with our With the essence of fish sauce. Patis. Oo, ayan yan ang gusto ko. At lagyan natin ng kaunting tubig at pepper. At yan na po ang ating sayote. Oo, and initin lamang ng mga ilang minuto at yan na po ang ating tinola. Masarap yan sa umaga pag mainit. Oo, ito Ayan, dokbong O sige. Hinahanap One ni of my Doc Bo. favorites. Si Doc Bo, kambal ko ngayon. Masarap na yung patis. Ay, Ay, nako. Yan, ang ating Quick last meal day, for today. yes, ng sayote serye, ang ating tinola. Oo, kaya dapat abangan ng ating mga kasangbahay kung ano ang ating i-feature ulit next week sa ating Quick Meal. At That's next, right. meron tayong Palengke Price Watch. Morning Kuya, ako po si Wilma Carion. Ang presyo ng aking paninda ay ito, pigi, 180 per kilo. Kasim, 180 per kilo. Tiempo, 190 per kilo. Pata, 150 per kilo. Whole chicken, 140. Choice cut is 150 per kilo. Tainga, batok, dila, 150 per kilo din po. At yan po ang presyo ng aking mga paninda. Thank you sa Good Morning Kuya at for directions ads. Okay, maraming salamat sa iyo ate dahil binalitaan mo ang ating mga kasangbahay. Magkano na nga ba ang presyo ng ating mga karne dyan sa pwesto mo sa Murphy Market in Quezon City. At ang Palengke Price Watch po ay hatid sa inyo ng 4 directions ads at para sa mga gustong magpagawa ng mga souvenir items, sila po ang puntahan ninyo dito sa address na ito. Ang Unit G15A, Regalia Park Tower, P. Street Corner, Cubao, Quezon City. At maaari nyo rin po sila makontak sa numerong 334-8047 at 0936-481-1710 at isa pa sa 440-9420. Yan po ang 4 directions ads. And good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide.
And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at Osteogard tulong iwas osteoarthritis sa Osteogard. Go galaw! Wow! La 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 la. Hoy, welcome back sa Good Morning Kuya. 5:29 na po ng umaga. Yung mga tulog pa, gising na. At bagong lahat, di ba Rina, may payo ka sa amin? Meron yan para sa ating Fitness 101. Bago kumain. Ayan, hindi muna exercise yung ating pag-uusapan dito sa ating Fitness 101. Pero mga healthy tips naman ito. Ito yung diet that makes you smarter. Ayan, sinasabi kasi nila, may mga pagkain daw na nakakatulong sa atin para makapag-isip tayo ng maayos. Especially dun sa mga bata, no? Kapag gusto nila ng mga short-term memory, pang-exam lang, may mga diet daw para dyan. So yung unang-una natin dyan, yung favorite ni Monica, gulay. Ay, oo. Green leafy vegetable. Sabi nila, Yummy. 1 to 2 servings a day daw niyan, parang nakakapagpabata daw yan ng brain. Parang it makes you think like an 11 years old. Kasi it slows down your memory loss at saka quick thinker ka daw kapag ikaw ay everyday na kumakain ng green leafy vegetables dahil meron yan vitamin K, may lutein at saka may folate siyang kasama. So kailangan daw everyday ang pagkain kahit small servings lang, 1 to 2 servings a day. Yan daw ang healthy, sinasabi nila. Secondly, nakakatulong din daw sa atin sa pag-iisip ang blueberries kasi nakakatanggal daw ito ng stress. Sabi nila through oxidation. Pero So, dapat fresh, Rina, ha? Hindi yung mga jam or yung mga minatamis na blueberry. Oo, yun yung mga fresh berries natin, yung kinakain natin. So kapag kayo ay nasa stress, pwede nyong kainin daw itong blueberries na ito. At saka na hindi ka rin, mapaprevent mo rin yung sakit na dementia o yung makakalimutin ka. Dahil dito nga sa blueberries na ito. And ito, sa mga estudyante natin, sabi nga nila, ang coffee daw, nakakatulong daw ito for short-term memory. Kung gusto mo, kung kunyari ikaw ay nagre-review daw sa exams mo, at gusto mo lang maalala yung mga terms mo na yon on the day na mag-e-exam ka, pwede ka raw mag-drink ng a little cup of coffee lang, pero wag sobra-sobra. Sabi nila, 1 cup of coffee a day. Okay. Yan daw yung helpful para din daw ma-prevent ito yung mga Alzheimer's disease. At saka yung memory mo daw, mas mabilis daw nag-activate kapag ikaw ay umiinom ng kape. Yan yung sinasabi nila. Meron din tayong pang-apat saka pang-lima dyan na wala dun sa ating slides. Yung pang-apat natin dyan, yung nuts and seeds natin. Alam naman natin, sinasabi nila na kapag food for the brain itong nuts, di ba? Yes. Sinasabi nga nila na kapag ikaw may exam tapos kumakain ka ng nuts, mas na-memorize mo daw yung isang bagay. So, ganun din yung sinasabi nila sa pagkain ng nuts and seeds at saka yung avocado. It's a monosaturated I love fat avocado. which contributes to healthy blood flow. So, mas I love nakakapag-isip ka rin daw ng maayos kapag meron ka nun. So, tandaan nyo lang itong 5 food na ito, like yung healthy vegetables na favorite ni Monica. Tapos yung blueberries natin, yung coffee natin, yung nuts and seeds, at saka yung avocado. So sa mga good yan for the kids, no? At saka good din yan dun sa mga nag-aaral nating estudyante. Tayo din, kapag kunwari kailangan natin kailangan natin sa work natin yan, pwede natin tong kainin. Itong mga food na sinabi ko sa inyo. Alright. Ayan. Thank you, Rina. Naku, sana noon pa lang, Dokbong, alam ko na yan, no nag-aaral pa ako. Okay. Kinakain mo ba? Yung nuts. Yung nuts. Oo, yung nuts. Okay, thank you. And ngayon pumunta tayo kay Dokbong para sa ating usapang pangkalusugan. Ayan na. O yan, usapang pangkalusugan ulit tayo, Kong. Ang ganda ng title natin, ha? Total, nagsimula na tayo sa pagkain kanina. Tuloy na natin. A belly full of fats. Belly full of fat. These are my facts. Very good. This is very important. These are some of the digestive Very good. The bank, no? Tingnan natin nga yung first slide. Yung first picture natin. Ano ba yung mga belly full of fats? It takes years to digest a gum. Di ba dati tinatakot tayo ng mga parents na, wag mo lulunukin yung gum na yan, yung bubble gum kasi hindi matutunaw. Di ba? Pero it's not really true. Ang yung gum na yan, although hindi natin yan nadadigest, hindi naman siya nag-stay talaga sa stomach or sa lining ng Nilalabas pa rin bituka. yan. Talagang
sabay kasama siya nung mga inilalabas natin at iginagalaw ng Hindi mga na rin siya kasing small and large sticky, intestines. no? Yes, so idudumi rin natin yan few days after mo siyang Hindi iswallow. manganganak ng palibagong bubble gum. Hindi. Kasi dati Hindi ng siya- bata hindi siya- ako eh. Sige, Oo, gamitin diba, mo yan. natakutin ka na ako, didikit siya sa Dadami yan. ganito. Ay, ganito. Oo. meron pang grabbing miss dyan. Ano? Pag umutot ka, may may bubble na Kung yung magdidikit-dikit daw yung intestines mo. So, Okay hindi ba yan? totoo yun. O sige, yung next natin na ano. Myth. Ayan, spicy foods causes ulcer. Yeah. Oh, I heard about Well, that too. not really. Ang ulcer kasi ay pagkasira ng lining ng bituka ng stomach, ano? And most of the time, ang cause niya, it's not really the spicy food. It's more of yung mga drugs o mga medications na iniinom natin like aspirin, mga painkillers. Skipping meals. Skipping meals is one, part pero it's also. more of another one cause pala is bacteria, yung Helicobacter pylori na nakukuha natin sa mga hindi masyadong malilinis na karne. Like yung mga barbecue, yung mga tinda-tinda dyan sa, yung basta hindi ka masyadong maingat. Yes, of course. Doon nagkakaroon ng ulcer o nagkakaroon ng uka sa ating lining. It's not really the spicy food. Also, although sinasabi sa pag-aaral, pag mainit lagi ang kinakain mo, it may add injury. Pero hindi yung mainit tsaka hindi yung manghang nagkokos ng ulcer talaga. What about yung spicy foods tsaka yung hemorrhoids or almoranas? Kasi ako naoperahan na ako nun. Totoo ba yun? Hindi din. Oo. Kasi ang almoranas, if I may, no, dagdag na natin, it's caused by yung straining. Yung bang matigas yung dumi, sorry for sa mga nagbe-breakfast, hindi maganda ang galaw ng bituka mo, tapos you feel yung to go ka na pero hindi maganda hindi lumalabas. I-strain mo siya. Yung kasi almoranas, part yan ng bituka na lumalabas doon sa daanan ng dumi. So dapat talaga high fiber diet, maraming water para maganda ang peristalsis o galaw ng bituka natin. Saka of course, wag masyadong karne, wag masyadong matitigas ang kinakain. Okay. Next slide. Tingnan natin. Ano pa yung sinasabi? Heavy lifting causes hernia. Oo, yeah. Sa Di ba mga yung lalaki. loss? Oo. Well, hindi lang siya ang cause ng hernia. It's more of yung constipation, yung straining, nakakapag-cause ng congestion. And one thing, usong-usong ngayon, ubo. Ubo? Pag ubo ka ng ubo, nagkakaroon ng pressure sa tiyan. Yeah, sumasakit ang tiyan mo. That's Nagkakaroon ng bulge. Oo. Kaya very important, huwag masyadong matagal dapat yung ubo, you control the coughing, no? Hanggat maaari, lalo na sa mga medyo may edad na, huwag kang iinom ng mga expectorant. Kasi expectorant means iuubo mo pa Lalabas mo lalo, di talaga. ubo ka ng ubo. So dapat yung mga Suppressant. suppressant tsaka yung anti-allergy para medyo ma-relax yung katawan para hindi ka uubo. So basically it's not really the heavy lifting. It's more of yung mga nabanggit natin kanina. Okay. Okay, on next slide. Next. Only alcoholics get cirrhosis. Di ba yung cirrhosis kasi, yun yung pagkasira ng ating liver, no? Nadudulog siya, nagiging lumiliit, no? And ang akala natin, yung pag-inom lang ng alak, no? It's not that. It's more of, meron ding mga kaso na ang dahilan ay hepatitis, no? Yung Hepa A, Hepa B, pwedeng mag-cause ng cirrhosis yan. And of course, mga medications at mga problema sa atay na hindi naman talaga cause ng pag-inom ng alak. But basically, sinasabi rin dito na syempre of course, huwag ka na lang uminom sana ng alak o bawasan mo yung dami ng alcohol na iniinom mo para hindi talaga masira ang atay. But it's not really alcohol lang. Ayan. Okay. Next slide. Next picture. Smoking relieves heartburn. Heartburn naman, yun yung, di ba iba naninigarilyo? Masakit ay kain tiyan ko para ako maduduwal. Pengay kang sang stick na sigarilyo. It's not really true. The thing is, yung smoking causes or add-on siya sa heartburn. Why? It's because of, it's because of the nicotine. Ang role pala ng nicotine sa stomach, pinaparelax niya yung upper part ng stomach. Kaya yung asim ng stomach mo, yung acidity, pwedeng lumabas, bumalik. So because of that nicotine, nare-relax yung upper part ng digestive system, bumabalik ngayon yung asim, yung acidity. So dapat wala kang smoking para maganda yung muscle movement mo, hindi siya mare-relax, para hindi siya babalik. Isa So, yun pa, yun. Doc Bong, kasi na-mention mo yung smoking. Yung smoking sa mga smokers natin, smoking rin daw, nakakapagbababa ng kinain. Para ano na sila, number 2. Well, Yun yung sinasabi nila kaya sila sisigarilyo. nag-smoke sa Actually, CR. in addition to that, yung mga Diba? nagkakapi pa, di ba? Pero siguro,
kasi mahirap namang Psychological. komentan yon. Pero it's more of, yes, of course, pwedeng psychological, pwedeng nakasanayan na lang. Pero it's not really true. It's not really true. Oh. These are just myths. O sige, ano pa yung sa nating slide? Ayan, aging causes constipation, 'di ba? Pagkibot, ako dati binabanggit ko din yan sa mga matatanda. Oh, tayo matanda na, kaya mahina na ang panunaw, no? Pero it's more of kasi ang matatanda mas kulang sila sa supplements like yung water intake nila mas konti. Tapos may mga medication silang binabanggit na nagkokos pa lalo ng constipation. It's not really the aging, yung pag-iedad. It's more of how do you age, no? Ano yung mga manners mo, ano yung nutrients mo na iniinom at kinakain mo, tsaka iniinom mong gamot, dapat iniingatan din. So it's not really the aging. Ayan, fiber, sabi nila, no help daw with diarrhea. Sabi kasi nila dati, pag kumain ka ng fiber, lalo ka daw madudumi o magtatae, no? Ngayon, it's more of, yung fiber can help you get rid of diarrhea. Kasi yung fiber, sa mga kinakain natin, di ba yun yung parang yun yung maligas-gas na part, let's say gulay or sa fruits, hinahatak niya yung tubig dun sa diarrhea para yung diarrhea mo maging buo, maging magandang dumi. Kaya mas maganda magiging dumi mo, mawawala na yung, kasi diarrhea is watery eh. Yes, yes. So ang role ng fiber, sinisip-sip niya yung Parang sponge. Yes, oo, sinisip-sip niya yun para maging buo uli yung dumi mo. So it's not really affecting your diarrhea. Ayan, you'd know if you had cancer. Malalaman mo daw kung may cancer ka. Pero it's not really true. Ang cancer kasi, especially sa colon, it's more of, kasi late stage yan lagi kung pag nalaman na. Bihira mo siya makita na stage 1, stage 2. Oh, alam mo may stage 1, stage 2 ako. No, it's not that. It's more of stage 3, stage 4, yung going down na, no? So, ang sinasabi ng pag-aaral, especially sa mga kalalakihan, 50 years of age, start ka na magpa-check up. Meron ka na dapat na mga blood chemistries, tapos sinasabi din dyan, ultrasound, or even colonoscopy, yung sinisilip yung bituka mo galing doon sa daanan sa baba, titingnan, at least, sabi dyan, 5 to 10 years, dapat once in a while, nagpapasilip din daw ng bituka. Pero totoo ba yun na bawal daw kumain yung mga syadong sunog na pagkain daw Yes. kasi nakakapag-cause daw yun ng cancer? Very true. No, barbecue, yung itim doon, yung parang Bawal nasunog na daw na. yun eh. Yun ang gustong-gusto natin eh. Yun, Sasaw mo pa din sa sauce. Nako, oo, yun. Yun ang Tostado. Yun, tama, tostado term. Plus of course, yung mga, ano ba sa English yung tinapa? Pero yun eh, yung isda na tinatapa. Yun eh, parang iniinit sa araw. Nakaka-cancer. Yes. Well, tuyo. Yung tuyo din. Yung tuyo. Favorite ko Smoked fish yata tawag doon. fish, Oo. yes. Sabi nga nung isang teacher ko dati, at least once a month ka lang dapat nagkakain ng mga ganyan. Although masarap kasing kainin. Kung pero talagang nakaka-aggravate talaga. It can really cause something there in your colon. Lahat ng dried, so pati ba mga dried fruits pwede rin? Well, O iba? not that. Na hindi naman doon sa part na yun. Pero more of yung tostadong Sunog binabanggit talaga. nga ni Kong kanina. Yung part na yun talaga dapat iwasan Sarap natin. pa naman yun. Kaya masarap yun eh. Lalo yung sunog na taba. Yun na nga. So, check yourself. Pag nag 50 years na, no, especially sa males, punta na tayo sa doktor natin. Next slide. Ayan, colonoscopies are terrible kasi takot tayo magpasilip. Well, of course, sino ba naman ang gustong... Sabi ng iba, violation of human rights. Talaga, binanggit yun ko? Grabe, no? Human rights mo doon. Oo. Pero it's not that. It's more, ang colonoscopy, it will take you around 30 to 60 minutes lang yung procedure. Ang talagang terrible dyan is yung preparation mo sa colonoscopy. Kasi kailangan idumi mo yung kinain mo, kailangan malinis ang bituka mo for 24 hours. Bibigyan ka nila ng laxative. Endoscopy naman yung dito. Endoscopy. Pag dito endoscopy naman, pag titingnan yung upper part ng abdomen. Pero pag sa ilalim naman, doon ka sa Kaya nga violation of human rights. It's not, well, hindi siya masakit kasi pinapatulog yan. Tulog ka eh. Tulog ka dyan. So hindi terrible yung colonoscopy. It's more of yung preparation prior. Kasi dudumi ka talaga ng dudumi. Madudumihin ka nila. Oh yes, labatiba. Okay, next slide. Heartburn. Dapat daw matulog ka ng nakaupo para wala kang heartburn. Pero it's not really true, no? Hindi naman kasi porke nakaupo kang ganyan, hindi naaakyat yung acidity. Kasi sabi ko nga kanina, kung relax talaga yung muscle mo paakyat, mag-o-open, lalabas yun. Pero ang pinayo na lang nila dyan, at least siguro isandal mo daw yung ulo mo mga 3 to 4 pillows para lang medyo makatulong. Pero there is no study na talagang pag umupo ka, wala ka ng heartburn.
So parang hindi talaga, it's just a myth. Okay. Well, stress causes IBD. IBD is irritable bowel, no? So yun yung parang lagi sumasakit yung tiyan mo, nai-stress ka lang. Ganyan, di ba? Masakit yan ko kasi natatakot ako sa exam kasi nai-stress ako. No, it's not. Irritable bowel syndrome, cause yan ng disease, no? Crohn's disease and ulcerative colitis, if I may, no? Yun yung mga medical terms. And these are inflammation o pamamaga o problema sa bituka talaga. So it's not really stress which causes that. So I think that's the last slide. Yun na yun, ano? Yes. O ayan, marami na tayong natutunan na hindi lahat ng mga sabi-sabi talaga ay talagang dapat nating paniwalaan. Yes. Thank you, Alright. Doc Bong. Thank you. Oh, of course. Dahil sa mga myths, Yes. no? Kailangan rin natin malaman kung paano ang gagawin natin kapag merong leaky fuel line, no? May leak tayo sa fuel line natin. Anong pwedeng gawin para yung sasakyan ay pwede pa rin magamit po natin? Panoorin po natin ito sa Manibela. Pag may leak po to, gawa ng luma na, mahigop po ng carburetor is hangin lang po, kaya hindi po siya handa. Hinto po ang makina, walang supply sa carburetor, kaya obligado po, wala pong leak ang fuel line. Ang gagawin po natin, puputulin lang po yung dulo, tapos isasaksak po uli natin linya. Ngayon, ang isang remedyo, pag may clean up po ang hose ninyo, pansamantala, pwede nyo gamitin yung ballpen nyo. Kunin lang po natin yung housing sa labas. Tapos, tatanggalin natin yung fuel hose line. Lalagyan natin sa sapakitan. Ganito po yan. So, lalagyan natin. Mas maganda po pag yung masikip para talagang hindi mag-leak ng hangin. Secure niya lang po na hindi siya matatanggal. Hanggang sa makarating kayo sa gasoline station o sa auto shop. Ito pansamantala lang, hindi ito permanent solution, no? Oo nga. Baka mamaya, pinutol Pwede na to. pwede na ito, panghabang buhay, hindi ho, no? Pansamantala, habang wala pa ho kayo sa talyer at yung mga experts po ang dapat magpalit ng linya. Kasi kung di ayusin yan, Kong, pag lumala ang sakit, di ba, malay mo, may ibang part na ang tamaan. Yeah. Saka gasolina yung pinakita Para lang kanina. makauwi. Para lang makauwi. At mag-iwas Para tayo ng... makapunta sa talyer. Iwas bayad tow truck. Yeah. Ayun. Pero meron tayo atang katanungan, di ba? Yes. Para sa i-consulta mo. Ayan, i-consulta muna tayo. Merong magtatanong sa iyo, Kong Erin, si B. Fred Camacho mula sa Lawang Bato, Valenzuela City. Magandang umaga sa inyo. Good morning po. Sige po, i-consulta niyo na po. Hingi lang po sana ako ng payo tungkol po dun sa may nagsangla po kasi ng lupa sa akin sa probinsya na halagang 25,000 lang po. Okay. Ngayon po, hindi ko po alam na nakasangla rin po pala dun sa kuya niya o kapatid din po niya. Actually, kamag-anak din po namin itong mga to. Ngayon po, ang nangyari po, yung lupa na isinangla po sa akin, hindi ko rin naman po magamit kasi po ayaw ibigay po nung kuya niya. Ang isa pa pong problema, yung lupa po nasa isang lugar, malapit po doon sa kapatid niya. Ako po nasa ibang bayan. Okay. Yung pong nagsangla nasa ibang bayan din po. Parang gano'n po. Okay. Ang unang tanong po, ito ba ay may kasulatan? Meron naman po.
Okay. Ang next question, ito ba ay na-register itong pagsasanla? Pinagawan po namin ang kasulatan sa barangay po. Hindi, pero kailangan registered yan, notarized yan para maging official public document. Ang problema kasi dito, double mortgage lumalabas. Ngayon, ang kailangan malaman, no, sino ang mas nire-recognize yun ng batas. At yung mas ire-recognize yun ng batas ay yung na-register na mortgage. Ngayon, ano yung period po bago mabayaran yung utang sa inyo na 25,000? Wala pong napagkasunduan. Actually po sa probinsya po kasi, attorney, basta kasulatan lang po na sa barangay, yun na po yung parang pinanghahawakan namin. Wala na po yung parang legal side na ipapa-notary pa po. Kasi ang problema dito, kung double mortgage yan, syempre, magkakaroon ng court proceedings yan. Hindi maiwasan yan So, importante parati, may kinukonsulta na lawyer para maprotektahan po ang inyong karapatan. Ngayon, kapag sabihin po natin na hindi ho kayo pinapayagan gamitin yung lupa, kailangan titignan ngayon yung ano nakalagay sa dokumentong we call this pinagkasunduan ninyo. Kasi pwede naman kasi mangyari kung nasa dokumento lang isasanla yung lupa sa inyo, pero yung use no, yung use of the property binigay sa kapatid niya. So ang ibig lang sabihin nito sinasanla yung lupa sa inyo, pero yung paggamit binibigay sa iba. So dapat maliwanag kasi sa kasulatan yan kung anong nakalagay. Ngayon, kung nagkakaroon ng problema, ang best na pwedeng gawin mag-file ka ng complaint sa barangay, dahil yung barangay ang witness, no? Hindi natin alam kung may kasulatan yung nagsanla sa inyo at yung kapatid po niya, dahil kung walang kasulatan yan, at least ang barangay kikilalanin po yung sa inyo. No? So best move muna at this point in time magsangguni po sa barangay. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat rin po. Thank you, Kong. Mamaya meron tayong second part na ating consult. Okay, maraming salamat. At puntahan muna natin ngayon sila Attorney G, sila Beth, at si Jocas. Hoy, welcome back po sa Good Morning Kuya. And it's 6:16 in the morning. And meron tayong guest ngayon. Special guest. Nagbabalik ang ating guest ngayon para sa i-consulta mo. Hi, good morning! Kasama natin si Kathy. No? Hello. Okay. Kilala mo naman yung mga kaibigan natin. Oo naman, nagbabalik ka. Nagbabalik. Hindi, ang pag-uusapan natin ay digital marketing. No? Siyempre ngayon in the age of internet, hindi natin maiwasan na gamitin yung platform para ibenta yung mga iba't iba. Gaano kahalaga ngayon? Digital marketing, sobrang importante na siya ngayon kasi yung mga businesses na hindi siya ginagamit o yun-utilize, magsasuffer talaga. Lalo na pag yung kalaban mo, kahit bago pero agresibo sa digital marketing, mas nakikilala sila ng mga millennials, ng mga yuppies, and sila kasi ngayon yung malakas gumastos. Hindi man ganun kalakas yung spending power nila, pero sila yung willing na maubos yung sweldo, lumabas, itry yung mga bagong lugar, and they always check Facebook, Instagram, ano ba yung bago, ano ba yung pwedeng bagong puntahan. Hindi na sila nagre-rely ngayon sa mga lolo-lola o mga parents na ito yung masarap, ito yung maganda. Ngayon, laging anong bago, ano yung hindi ko pa natitikman o napupuntahan. At ano yung Instagram worthy. Exactly. Diba? Kung ano yung magandang picture-picturean. Minsan hindi masarap yung
inumin o pagkain, pero pag Sa picture. Instagram Maganda sa picture. Maganda sa Ganun din pupuntahan. Ay, totoo yan. Totoo yan. isa yun sa mga tinitingnan na ngayon Instagrammable ba yung lugar? Pero may notion ba yung mga tao na sabi mo gusto nga ibenta at gagamitin ng social media? Ito ba ay mahal? Let's not talk about Instagram dahil ikaw yung may control nun eh. Pero the other platforms, yan ba ay mahal pasukan kung magpapa-add ka sa isang Actually, compared to traditional na mga billboard o yung mga ads sa TV. magazine, sa TV, sa newspaper, May media. mas mura pa rin ang digital marketing. Ang lamang pa niya, hindi lang mura, instant agad-agad siya at yung tao ang pumupunta doon sa platform na gagamitin. Hindi katulad, for example, billboard sa kahabaan ng EDSA. Kung hindi dadaan yung tao doon, hindi niya makikita. Ito, it's online. The moment na hanapin ng tao yung isang bagay, hanapin niya yung hashtag, makikita na kagad. May mga tanong kayo? How do you maximize yung pagmamarket using the internet? Dapat ba mag-hire na isang professional or you can do it yourself? Lalo na, like in my case, kasi I have a business but it's, just a small business. So how do I maximize this? Ano mga dapat kong gawin? Mas maganda pa rin syempre kung may professional help ka. Lalo na kung hindi ka pa sanay o wala ka masyadong alam, syempre kailangan mo yung guidance ng someone like a social media manager. Kasi yung mga social media manager, sila yung tutulong sa'yo kung paano i-maximize yung potential ng business mo. Sa mga businesses kasi, sa sobrang dami ng social media platforms, kailangan malaman mo what will work for your business. Sa iba, it works on Facebook. Sa iba, it works on being on Periscope na magla-live ka na magla-live. Sa iba naman, puro Instagram lang. Other businesses thrive on Twitter. So, aalamin mo, pag ikaw lang mag-isa at hindi mo alam yun, pwede kang ma-overwhelm. Kasi nakaka-overwhelm naman talaga yung social media. And kailangan malaman mo kung hahatiin mo kung paano yung private mo at yung public na yung business mo. Especially kung individual ka, ikaw yung nagmamanage, minsan madadamay yung personal life mo na ayaw ng karamihan ng tao, 'di ba? Kasi syempre there has to be a line in between the two. So if you have a professional helping you out, mas mabilis mong ma-differentiate at malalagyan ng border na hanggang dito lang yung information na willing kami isabi sa mga tao at ito hindi po pwede. Kathy, Hello. Hi, welcome back. Na yung question ko kasi I understand that you have to update your social media when it comes also to digital marketing, as much as often as possible. Yes. And then para nga ma-update yung mga customers mo, yung clients and possible clients, 'di ba, as well. But then again, there are some na naiirita because nafa-flood na yung feed nila because of yung updates mo, too much updates already. So what are you going to do? Ano yung tips na pwede mong maibigay na para maiwasan yung too much updates or yung flooding sa pages ng ibang tao? Ang mga areas kasi na pwede kang mag-flood, Twitter. Yan, okay lang mag-flood ka kasi tuloy-tuloy, 140 characters. Yeah. So sabihin natin, Mabilis yung ang post dyan, mo, okay galawan. lang. Instagram, I would say limited to 3 to 5 a day kapag business. Kasi pag sobrang dami, may irita nga yung tao, tapos puro product i-unfollow mo. ka na eh. I-unfollow ka. Wala na. Same with Facebook. Ngayon, Facebook, ihiwalay mo talaga yung Facebook na profile mo, gawa ka dapat ng pang-business page mo para doon mo ilalagay. And then, mga other tips, wag mong tinatag yung mga kaibigan mo na alam mo wala namang interest, di ba? Yeah, Gusto that's mo right. makuha yung interest nila, i-share mo sa timeline mo. Ngayon, if you have a friend na interested, sila mismo yung magtatanong eh. Sa akin kasi what works is, I just really share the products that I like, the products that I use, and then people will start asking. So doon ko malalaman na, interesado siya. Effective pala. Doon ko palang sasabihin na, ito. Pero kasi when we tag, parang spam yan eh. Nakakatanggap ka, hindi mo gusto. Imbis matuwa ka. Nairita ka, diba? Oo, kahit minsan nagustuhan mo yung product, pero kakatag sa'yo. Parang, So what you do, you just unfollow, dislike everything. unfollow mo, mangyayari, maapektuhan pa yung relationship mo with the person kasi parang stop tagging me. Siyempre, siya naman ma-offend kasi tinatag lang naman kita. It's very, social media kasi, minsan nakakalimutan ng tao yung ethics. Ang what I always tell them is, pag hindi mo siya gagawin in real life, or hindi mo siya kayang sabihin in real life to that person, do not post. Do not do it, 'di ba? Yung
Di ba, in real life, hindi ka naman lalapit paano kung basta. introvert siya yung expression niya eh. Yung only avenue niya to express himself. Pwede naman tayong, no, kasi ako, hindi halata, I'm an introvert. I would never approach someone na mauuna ako. Takot ako na parang, nako, baka i-reject, baka ganito, baka ganyan. So, hindi ko rin gagawin na basta na lang ako magtatag ng kung sino-sino o magme-message na, uy, visit mo to, uy, like mo to, uy, ganito, ganyan. So, yun din tatandaan natin. If we can't do it in person, ibig sabihin, don't do it on social media as well. Diba? Ethics plays a big part in your business and in how you promote yourself on social media. So, yung iba kasi nakakalimutan nila dahil nga they're behind the screen, tumatapang, minsan nawawala yung manners, doon masisira. Yun yung nakikita ng karamihan na, social media, puro bastos naman yun nandiyan, puro yabang, puro ganito. But there's actually a lot of advantages and beauty to it na kung marunong ka gumamit, gaganda talaga kung ano yung pinopromote mo. Be it yourself, a business, or a product. Do you have a time frame or you suggest a time frame? In 6 months time dapat makita yung improvement or yung marketing mo. Pag wala, shift tayo ulit to another type of ganito, ganyan. Actually, mahaba yung 6 months kung talagang titingnan mo lang effect ng marketing. In 6 months, dapat meron ka ng presence na nararamdaman. Meron ka ng platform na alam mong ito yung nag-work. So normally for that, it would take around 3 months. 3 months. The first month kasi is aaralin mo ano ba yung pwede mong i-highlight doon sa product. Improve. Ano yung disadvantages niya para alam mo paano i-cover up yon o hindi siya mahahalataan ng mga tao. Second month, you try out everything. Okay. Then titingnan mo na kung ano yung maraming reaction ng mga tao, saan ka effective. Third month, yun na yung magsa-start ka na para hanggang sa 6th month, ma-establish mo na yung presence mo as a brand. Is it alright to post your customers? Like for example, may nakikita akong mga businesses, pinopost nila for deliveries, tas nandun yung address ng mga customers nila. Ano ba yun? Nakakapagpadami ba yun ng customers on their part for the Actually, business? delikado yun. Kasi syempre, private information yun. Yeah. Unless you have written consent from your customers, which I think maraming hindi pa rin syempre Yeah, comfortable. kasi maraming ganun, diba? They Oo. post it. So dapat, pag post ka ng ganun, customer feedback, yung mga sinasabi lang nila, or pag pumayag siya na i-post yung photo niya with the product para lang patunayan na hindi sila, bogus Scam. sellers Yeah. or scammers. Pero as a business or as a brand, dapat, again, dito papasok yung ethics What you don't want others to do to you, don't do to others. So ayaw mo i-display yung mobile number mo, ayaw mo i-display yung address mo, huwag mo rin gagawin, di ba? There are a lot of ways to, to prove to other people that you're legit, that you're you're the real deal without endangering someone else's privacy. Yung question ko naman, Miss Cathy, yung about hashtags. Let's talk about hashtags. So what are the appropriate hashtags that you can use to capture more clients, diba? More partners or more customers para naman yung SEO mo, yung search engine optimization mo, medyo taas-taas naman. Tatlo yan, actually. The brand itself, syempre, kailangan babanggitin mo yung brand itself, Yes. diba? And then, dito papasok din yung makikiride ka sa mga sikat na hashtag na relevant. Kailangan relevant. Kailangan naman. relevant. That's the key. Sikat lang yung, let's say, Malayo. Korean drama. Yun ang ginawa mong hashtag. Tapos walang relevance yung product. May irita yung mga tao makakaya. May biglang nag-pop up doon na picture. Ano to? Korean drama. And then, the third one, be unique. You need to come up with a hashtag na para lang din doon sa product mo. Kasi doon mo naman matetest kung gaano ka-effective. Para Syempre, ma-filter na rin. eventually, if people recognize na this hashtag is yours or for the brand, alam mo it works, 'di ba? Pero sa umpisa, the name of the product or the brand, and then kung ano yung mga sikat na relevant to the brand, and then sasabayan mo ng something na unique to them. Bakit? It's also the fastest way to track kung maraming interaction, ano yung impression doon sa ginawa mong hashtag. Miss Cathy, what if may isang company or isang may isang social media account na sabihin natin nag-violate ng any of these ethics? For example, yung kay Rina, pinost yung picture mo na bumibili ka ng product na pampaputi ng tuhod. Syempre, ayaw mo niyan, di ba? Dahil sinasabi parang napapahiya ka in a way, di ba? Puti ng kilikili. So, anong pwede mong gawin doon sa kilikili? Anong pwede mong gawin
no? Para dun sa, alam mo yun, protection ng consumers dito sa mga ganitong klaseng instances? Actually, dito sa Pilipinas, unfortunately, wala. Wala. Hard and fast rule. So if you felt slighted lang or offended, first, talk to the person, diba, na may hawak ng account, and then ask them to take it down. Tell them na why, and if pag hindi ka nagbigay ng consent at ayaw nilang itanggalin, the most that you can do is to report them for a DTI. violation. Oo, 'di ba, na ginamit yung photo mo without permission, and then you can also go to the the cybercrime division to find out kung ano yung appropriate. Diba I'm sorry. Dun sa social media naman, diba they have yung report a violation sa admin nila that you can use also kung may ganong pagkakataon. So yun talaga. Pero kumbaga kung aabot tayo sa extent na may lawsuit, you would have to consult with the cybercrime division if you felt that your photo was used in such a way as to parang ruin your reputation, insult you, or make fun of you in public. Kasi syempre, bilang tao, bawal pa rin yun. Hindi pa rin dapat gawin. Yun nga, sa Pilipinas, hindi pa tayo ganun ka-strict sa laws na yan. Na hopefully, with the surge of social media and digital marketing, magkakaroon na ng hard and fast rule. Okay. Maraming salamat, Kathy, sa advice na binibigay po ninyo ngayon tungkol sa digital marketing. Diego. Doon, puntahan naman natin si Talia para sa Talk of the Town. Ayan, kanina nagchichismisan si... Ay, teka. Yung ibon ko, yung ibon. Kanina nagchichismisan si Nakong at saka si Doc Bong. Naririnig nila, di ba, nila Attorney G. O ngayon, mayroong gadget na nabagay sa inyo na hindi maririnig. Ah, talaga? Yung pinagchichismisan nyo. Oo! Ayan, panoorin nyo to. Na ba kayo sa mga ingay na naririnig nyo sa paligid? Tiyak ay magugustuhan nyo ang bagong release na gadget na tinatawag na Muso. Ang Muso ay instant mute button at first acoustic device na pinapagana ng anti-vibration technology na kayang pumigil o mag-minimize ng sari-saring tunog o ingay sa paligid. Mayroon itong 3 different modes. Ang silent o serenity mode na ideal para sa mga gustong makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral o trabaho. Ang sleep mode na may specific mixing sound option na bagay naman sa nagnanais na makatulog ng mahimbing. Ang secret mode na pwedeng gamitin para hindi marinig ng ibang tao ang conversation o sikreto na ayaw ninyong iparinig sa kanila. Ang portable compact device na ito ay maaring idikit sa kahit anong bagay na may flat surface gaya ng lamesa at bintana. Tapos ay pindutin lang ang start button at iset sa mode na gusto nyo. Kung isa kayo sa mga naghahanap ng paraan para ma-minimize o ma-eliminate ang ingay sa inyong paligid, this device is just right for you. Diba, interesado kayong lahat? Kasi ang mga Pinoy mahilig manismis eh. Mga nagnanag. Oh, diba? Nagnanag mo ako. Mute! Oh, diba? Mute! Oh. Then, pag dinanagan ka, nakangiti ka lang, yes. Ayan ang ginagawa mo, Kate. Ha? Pag-shopping lang. Kailangan ko kaya pag nasa mall. Oo. Diba? Para pag humihingi ng pera, pindot na lang. Pindot na lang. Grabe naman. Ay, nako. Ay, maraming salamat, Talia. And mag-watch for breakfast na tayo. Okay, good morning. Watch for breakfast na po ngayon. And nakikita nyo, ang dami-daming treats para po natin. And uunahin natin si Chef Mikay. Oo, Oo, Chef nakasama na natin siya dati, Diego. Ah, really? Oh. Yung naalala ko yung nagano tayo, parang Malabarrio Fiesta dito. Ah! Yung ano, Boodle Fight. Oo, yung Boodle Fight I natin. remember. Oh, mula Chef, ano ang pinipare mo sa atin ngayon? Ngayon, nag-ano ka ng Sizzling Bicol Express. Sizzling Bicol Express. Wow, okay. Ano ingredients ito, Chef? Alright, magandang umaga po sa lahat.
Ang ingredients natin for Bicola Express: pork, shrimp paste, coconut milk, garlic, salt, pepper, ginger, vinegar, sugar, and chili na verde po. Chili na verde. Opo. Okay. And paano ba i-prepare ito, chef? Alright, mag-start tayo, heat the pan, tapos put some oil, tapos the garlic, tapos yung ating ginger. Yan, sotay lang natin siya. Tapos lagay na natin yung shrimp paste. Ayun, shrimp paste o bagoong. Bagoong. Anong klaseng bagoong ang bagay sa ganito, chef? Homemade kasi from Malabon yung bagoong ko eh. From Malabon. Oo, Okay. Okay. Tapos, after that, lagay na natin yung pork. Yan. Tapos anong cut na pork ito? Ano lang siya, thin slice lang eh. Parang bite size. Ano parang part ng baboy? Ano siya, yung liempo rin. Parang, liempo. Oo, para Okay. yung taba niya tsaka laman is salis. Salisi lang. Okay, tapos ano tong nilalagay natin? Then chef? Tuloy coconut lang. milk. Coconut milk. And I put some vinegar as well. Konti lang. Konti lang. Sige. And then afterwards, Tapos pakuluan lang natin siya. mga how long natin papakuluan yan? About 5 minutes. 5 minutes. Pero pwede rin ba i-pre-boil to prior to Oo, cooking? pwede rin. Yung iba kasi gusto nila madali nang lutuin, pre-boiled na. Pero ako kasi para... Sayang yung lasa, no? Oo, Sayang para lasa. nandun lahat yung lasa niya pagkasabay-sabay. Itong huling linagay natin, chef, yung Yun green, yung, yun ang sili. Sili. Okay. Siya yung magpapaanghang dyan. Oh, sarap. Sarap sa mainit na kanin to. Yes! Ayun. Tapos gagawin lang natin dyan, i-heat lang natin yung seasoning plate. Okay. Tapos, lalagay na natin siya dyan. tapos pwede itap yan ng mga... Lagyan na ng egg if you want. Egg o Oo, chicharon. Chicharon, yes. Sarap yan, pwede yan. Oh. Yan ang siya. siya Bicol Express ni Chef Mikay. Ano pa ang prepare natin, Chef? That's for this morning lang ako. Si Chef Ferdy ang maraming Okay. food. Pero bago tayo pumunta kay Chef Ferdy, sino mababatiin natin? Ano yung promote natin? Gusto ko lang batiin ng mga tiga Malabon. Good morning po. At syempre sa aking family and friends sa Thailand. And kay Chef Blake na nasa Thailand, Phuket. Hello. Good morning. Ano Good mga morning. Facebook, Instagram? Yes, please follow us. Facebook account La Mesa de Mikay, Instagram La Mesa de Mikay, and page La Mesa de Mikay. And you can call us at 0995-428-4564. Mali yun. Mali ata yun. Kay Chef. Ibang number yun. Ibang number na sabi ko. Anyway, 0995-428-4564 and 448. Yan na mali na talaga. Hahanapin na lang natin yung social Just media follow the- accounts mo. ano na lang, Chef La Mesa Nori de Mikay. nakalagay. Oo. Aha. Hindi, kay Chef Nori yun. Di ba na kay Chef Mikay na mga kasama po natin ngayon? Just follow us po. Okay, maraming salamat Chef you. Mikay. And punta natin si Chef Ferdinand. Oo, Oo. ano ko, Diego, tsaka mga kasangbay, si Chef Ferdinand ay first time niya dito. Kaya Opo. welcome sa bahay ni Kuya. Welcome din po sa Good Morning Kuya. Okay, ano bang ginawa mo ngayon, Chef Ferdinand? Good morning po muna sa bawat isa sa mga nanonood. Ang prepare ko po ngayong umaga ay yung chicken cordon bleu. Favorite ko yan. Wow. Ano ba yung ingredients itong favorite ko, Chef? Chicken, ang ingredients po natin dyan ay ang unang-una yung chicken breast. Yes. Tapos, Yan. ham, cheese. Tapos, ang gamitin po natin ham, yung sweet ham po, tapos cheese, yung mustard, tapos salt and pepper, lemon, saka tapos yung gagamitin po natin yung flour, egg, breadcrumbs, then yung oil for deep frying po. Oy, linawin ko lang kasi nakalagay sa ingredients list. May bangus. May bangus saka... Oo, sa yung ibang dish pork yun. belly. Ibang dish po yan. Wag nila isama sa Oo, cordon makaisipin bleu. ng mga kasangbahay, medley ito. Walay po siya, walay. Oo, paano ba gawin itong favorite dish ko, Chef? Itong cordon Opo. bleu. Since na favorite nyo po yung cordon bleu, napakasimple lang pong paggawa po niyan. Unang-una po, ipili po natin po yung yung chicken. Iba-butterfly po natin yan. Tapos season po natin ng salt and pepper. Yan po, timpla po natin siya. Tapos yung mustard po. Pahiram po natin ng mustard. Tapos lagay po natin yung ham. Tapos po yung cheese. I-roll po natin siya. Yan, roll po natin Does siya. it matter, Chef, kung anong cheese yung gagamitin? Pwede bang mozzarella? Pwedeng cheddar? Or... Any kind of cheese po pwede siya. Okay. Basta maganda yung melting point. Oo. Yan, tapos po yung una po natin, yung standard po ng bread na yung dredge po natin sa flour. Correct. Standard breading procedure. Then Flour. yung egg po. Egg wash.
Then yan po, yung final po, yung breadcrumbs. Bago po natin I-deep fry. Saka maganda dito, chef, yung maninipis na breadcrumbs, yung panko na tinatawag. I love that. Oo. Opo. Yan. Kaya maganda. Anyway, gano'ng katagal ang frying mo dito, chef? Ang frying po natin yan, 15 to 20 minutes po siya. Mabilis lang naman kasi Mabilis naman dahil siya. breast naman yan di ba, chef? Oo. 10 to 15 minutes po siya. Okay, tsaka medium heat lang, no? Apo, medium heat lang Para po wag siya. masunog. Ayun. Pagka-fry natin, chef, ano ba ang next? Yan, Yan po, ikakat na, lalabas. Oh, ikakat na po natin. May nilagay kang sauce. Ano nilagay natin sauce? Ang nilagay ko po dyan sauce, yung sweet chili po, yung sa isa. Ngayon, yung sa isa po, pwede po natin lagyan ng yung garlic mayo po. Garlic aioli. Aioli Si chef po. ng aioli. That's why I like that. Alright. Ano pa ang na-prepare natin, chef? Yung po, gumawa po ako ng baked boneless bangus po. Uy, baked boneless Tapos bangus. yung barbecue liempo po. Yan po, barbecue. nakikita nyo po sa harap po. May fiesta tayo ngayon. I love it. Okay, Chef. saan ba namin ikaw makokontakt, Chef Ferdinand? Yung cellphone number po, yung 0916-685-6514 po. Tapos ang landline ko po is 956-0148 po. Okay, meron ka bang social media account? Meron po. Since na hindi po ang social media po is www.facebook.com www.teamjoscateringservices.com. Okay, maraming salamat. Pero bago tayo umalis, ulitin natin kaning number ni Chef Mikay. Oo, Chef Mikay, para malinaw. Ano po ang number natin, Chef Mikay? 0995-428-4564. And you can call us sa landline 448-8293. Ayun, maraming salamat sa ating mga Chef Ferdy at Chef Mikay para sa atin na What's for Breakfast. At mula sa breakfast at sa kusina, Erica, puntahan natin si Talia para sa I-consulta mo. Doc. Mangungonsulta sa atin si John Paul Lozano, 19 years old mula sa Caloocan. Magandang umaga sa iyo, John. Good morning po. Morning. Sige, konsulta mo na. Itatanong ko lang po sana kung posible po ba magkaroon ng high blood kahit 19 years old pa lang po. Kasi nakakaramdam na po ako ng pagsakit ng batok tsaka ng ulo. Oo, actually maganda yung tanong niya, Talia, no? John, yes, posible sa 19 years old at saka doon sa mas mga bata. There are patients bata pa at as early as like 6 years old, meron ng may high blood, no? Pag sa bata kasi, if I may, it's more of yung may kinalaman sa mga salty food intake kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, bago sila mag-high blood, nakikita na nagkakaroon na rin ng renal problem, no? Nagkakaroon ng problema sa kidney. Kasi ang kidney ang isa sa mga nagko-control at nagpapababa ng ating presyon. Sa case mo, I think it's what we call parang essential hypertension, ano? Pwede kasing ipinanganak ka o nasa genes mo na talagang maaga kang mag-high blood, no? Most of the time, ang cause niyan unknown. But the thing is, we have to control the hypertension kasi nga, ang daming side effect, no? Three basic side effects ang ayaw natin, yung stroke, yung heart attack, or even dialysis. Pag nasira ang kidney mo, patient goes to dialysis para lang mapababa ang presyon kasi nag-high blood to mga to. So very important, magpatingin ka sa doktor, tingnan natin yung BP monitoring mo, tingnan natin yung pagtaas sa pagbaba, ano ba ang regla natural niyan. And of course, diet, no? Although sa mga ganyang edad, kung hindi naman ganong kataba at maganda naman ang physical ng weight ng pasyente, ina-advise pa rin natin ang diet, pero it's more of we have to control the blood pressure. Tingnan mo rin yung stress factor. Baka naman kulang ka na sa tulog o sobra yung trabaho, graveyard shift. Lalo na sa mga call centers, Talia, yan ang uso ngayon no? Kaya madali sila magka-high blood kasi nawawala yung regla tulong ng magandang pagtulog. And of course, yung lifestyle, no? Baka walang exercise, baka may bisyo. So these are the things that we have to look at, no? Para makontrol natin yung BP. And of course, kung makita mo na yan, and then nag-a-adjust ka na dyan, kung hindi pa rin bumababa ang BP mo, you have to take the necessary medications. Meron namang mga gamot para sa edad mo na nagsisimulang magkaroon ng high blood. Yung nape pain niya, yung pananakit niya sa batok, well, some of
may mga case ng patients na complain talaga ng knee pain. Meron nga, naririndi pa dito sa braso, no? Saka may bandang likod, ano? Pero these are, meron na itong mga problema sa puso, yung most of these patients, not really hypertension. So, tutukan nating mabuti yan, magpakonsulta ka sa doktor para makita, matingnan natin step by step kung ano ba talaga ang cause at saka paano natin gagamutin yung hypertension mo. Pero very important, ang bottom line, treat the hypertension. Okay? Okay po, salamat po. Okay, thank you. Thank you, Doc Bong. Thank you, Len. Next week ulit. Oy, meron pa ba, Talia? Wala na. What is Next ba is... Alamin ang kapalaran. Sa gulong ng buhay. Gulong ng pala. Sa tableta ng buhay. Ayun, sakto. Alam mo, kahapon kasi, yesterday, ng mga may nag-post Parang nakakaiyak na namamaalam, no? Na akala mo mawawala. Akala mo mawawala ng matagal, pero 3 weeks lang. Oo, kung mag-post, akala mo mag-whip Sino ba yung nag-post na yan, Erica? Oo, alamin natin kung ano ba ang diniscover ni Harris para sa On The Go! Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambay. Good morning sa mga kasama natin dyan sa bahay. Alam niyo ba kung nasan ako ngayon? Nasa tabi lang po ako ng kalsada at napakarami pong damo dito po sa aking paligid. At alam niyo po ba, may nakita po ako. Ito po ang ating pong tawa-tawa. Alam niyo po, napakarami pong cases ngayon, lalo po lumalabas po yung Zika virus. Pero hindi lang po yan, ha. May mga sakit pa po na nanggagaling po sa mga lamok tulad po ng dengue. Alam niyo po ba, ang dengue po ay napakadelikadong sakit po yan na pwede pong ikamatay ng isang tao. Pero, hindi po sila makahanap pa rin kung ano ba yung mabilis na pagpataas po ng ating mga platelets. Ito po, ang tip po natin. Alam niyo po ba na ang tawa-tawa ay nakakatulong po ito pampataas po ng ating platelet count o ng ating platelets? Paano po ginagawa to? Kinukuha lang po yung dahon, kaya pwede mo po isama yung bulaklak po niya, and then papakuluan nyo lang po yan. Pagpakulo po, iinumin niyo po yan and straight po for 1 week. Pero mga kasambay ko, gusto niyo po sumubok ng mga natural treatment, mas maganda po magpakonsulta po kayo sa mga natural po na mga practitioner para at least magabayan po kayo ng tama. Pero ito lang po ang tawa-tawa po, hindi po yung pang dengue lang. Maganda rin po sa mga ina-asthma, sa mga may sipon, dahil nga po meron din po itong antibacterial property at nakakapagpalabas din po yan ng mga plema. So kahit po nasa tabi-tabi po tayo, marami po pala kayong makikita, lalo-lalo na po na pwede pong gamitin po sa iba't ibang karamdaman po sa ating katawan. Kaya nga po lagi niyo po kaming sasamahan mga kasambay dahil po sa mga dagdag kaalaman, kahit po sa lansangan ay meron po kayong maaasahan and you're always on the go! Hoy, maraming salamat Harris Acero. Happy trip, safe trip, and of course ngayon maraming salamat po sa lahat ng sponsors natin. Yes, Eye Candy and Bottom Line Trampoline Park, Norins, and Functional Fitness. Sonia Hairdressing. Of course, gustong batiin ng mga taga Quezon Province kay Mayor Boy Isaac na may feature ang Dingyangan sa isang pahayagan ng isang araw. Yan, at saka Ayun, gusto natin magpasalamat for Signal, Terry Shoes, Durham Gem, Pretty Seri Urbanescence. Thank you po. And of course, Organic. Adera, thank you, thank Doc you. Joseph, Organic Asai, Nanusai, Mario Deborah, and all my sponsors. Ako ba ting ko ang ko nanonood. Ay, Ayan. wow! Hi, Ako babatiin ko lang yung mother ko, lagi siya nanonood sa atin. Good morning, mother. Good morning! Good morning. Alright, maraming salamat. Puntahan natin si Attorney G. Happy weekend, everyone.